Hello guys, eto na yung Rusi Karusa 200 Fi, bagong unit ng Rusi Karusa. So pangatlong ano na ata to, pangatlong version na ata to ng Karusa nila. So yan, nakuha ko na siya sa halagang yung cash nito, yung price talaga nito 170,000. So nakuha ko siya ng 168,500. So nakasave ako ng 1,500 kasi kinas ko to. Then sabi ko gusto ko yung may water cannon sa ibabaw. Kaya sabi ng dealer wala daw available kasi naka-deploy daw lahat sa karagatan. Ayan, joke lang. So eto guys, nasa likuran na po yung engine niya, yung makina niya, CG200-A. Yan po, -A kasi water cooled na po ito, no? May radiator po yan. So yung CG200 na pangkaraniwan, hindi po yun water cooled. Ito na water cooled na po siya, kaya siguro nilagyan ng -A. So ayan po, push rod din po siya. So nakita ko same lang naman din yung mga specs niya sa madaling makahanap ng sa online mga piyesa nito, like Honda, no? So kopya lang naman kasi to sa Honda kaya sabi ko okay rin yung engine nito. So eto guys, note lang sa mga gustong bumili nito, itong unit na to, since na pumili kayo ng mumurahin na ayan, tunog. Sige. Ayan. Since na pumili kayo ng mumurahin na unit, medyo mababa compare sa iba. So, isipin natin na eto, China, gawang Rossi, sa makina okay naman. Pero yung assembly nito, aminin natin hindi talaga pulido. So, yung mga bolt nito, yung mga nuts, yung mga kailangan natin siyang higpitan. So kung ano yung pwedeng gawin para mahigpitan. So ayan, tayo na po magdagdag ng kakulangan ng unit. So yan, advice ko lang guys, pagdating ko sa bahay nito, yung ginapang ko lahat hanggang sa ilalim ng chassis niya. So yun, basta maabot ng kamay ko yun, hinihigpitan ko talaga. So merong mga maluwag, like yung gulong niya, buti nga nakaabot ako sa bahay medyo maluwag yung yung nut sa sa gulong niya. So yun, pagdating ng bahay hinigpitan ko. Ayan, so hindi ko alam kung ano ang patakaran ng patakaran ng pag-assembly ng unit nila. Baka per unit yung assembly nila, yung bayaran, ganun siguro, kaya paramihan ng makagawa ng assembly or ano ba. Di natin alam, wala akong idea, hindi ko rin natanong baka kasi may assembly sila or wala, same lang din yung sahod, kaya medyo walang kumbaga hindi katulad sa iba. Gusto mo yung medyo mamahalin, bili ka ng mga mga 4 wheels na SUV. Yun, may mga torque range yung tawag doon nila. Yung pag hinigpitan mo, may saktong higpit talaga, no? Na naka-specific yung saktong higpit ng isang tornilyo. Dito wala, mano-mano lang, pabilisan, ganun. So yung iba baliktad pa yung paglalagay ng mga bolts, yung mga ganun, mga nuts. So check na lang natin guys. So yun po yung benefits na makukuha natin sa isang medyo mababa na presyo compare sa iba. So hindi na rin ganun kababa yung 170,000. Medyo malaking pera na rin po yun. Pero compare mo sa iba, like hindi natin sabihin yung ibang pero alam niyo na yun, nag-range yan ng 190 pataas hanggang 200 mahigit, no? Yung ibang mga tri-cab ba tawag dito, sa amin bao-bao, bukyo o tok-tok, ano ba tawag doon, ongbak. Ayan, medyo mahal. So sa lahat ito yung medyo mura, no? Ewan ko lang, hindi ko lang alam ng presyo ng yung isa, yung king cab. Pero eto
sumabay to sa uso yung pormahan doon sa mga TBS saka Bajaj RA, mga ganun, Maxima. So titignan natin, may pinaghalong porma siya So ayan guys, na advice ko lang sa mga gustong bumili nito, kasi yung iba kasi gusto pagsakay diretso na sakay, yun na yun. So hindi po, kailangan nyo pong ikutin lahat ng nasa paligid ng unit. I-check nyo kung maayos ba pagkakabit ng mga tornilyo, ganun po yun. So pag hinahayaan nyo na tumatakbo kayo, lumuluwag, yun doon nag-uumpisa yung mga sakit niya. So imbis na maagapan, wala na, tapos sasabihin wala, mahinang klase kasi, China kasi. Hindi, talagang mali lang yung mga pag-assemble. Nandun na tayo, medyo ano talaga, medyo hindi ganun kapulido yung or hindi ganun katibay yung mga kasi nga mura lang di ba? Hindi-expect mo. So yun, ang nagugustuhan ko lang naman kasi dito sa unit na to, kasi pwede mong salpakan ng ibang mga brand na pyesa. Like sa makina niya, pwede mong salpakan ng ibang brand like Honda or Kawasaki ata, pwede. Yung ganun. So kung bibili kang genuine na na parts, so ganun na rin yun, yung mga nasisirang parts niya. So ganun lang, para sa akin yun lang. Sasabihin mo sakit ng ulo, sakit ng ulo yan pag hindi ka marunong kumalikot. Kung puro ka lang sakay, hindi mo alam kung paano higpitan yung tornilyo, huwag kang bumili nito. Mag-ipon ka, bumili ka ng mamahalin. Yun ang para sa'yo. Kung hindi mo kayang bumili ng mamahalin, huwag kang magreklamo. Mumurahin lang yung kaya mo, tapos reklamo ka ng reklamo. Ayan. Sa mga unit na to, kailangan dito yung marunong kang hindi naman yung tipong yung scientist ka na na mekaniko, yung tipo lang na marunong ka maghigpit ng tornilyo, alam mo kung paano tignan yung spark plug, alam mo kung paano tignan yung battery, kung weak na ba o hindi. Yan. So eto guys, susunod na video papakita ko sa inyo kung paano mag-change oil. So mahirap pag change oil nito kasi medyo masikip yung yung lagayan ng oil niya. Ayan, tapos ano pa ba? Basta yun. Sunod na video papakita ko yung mga update ko nito, yung mga accessories na nilagay ko. So talagang wala siyang ibang accessories guys, wala siyang sounds, pero mayroon lang siyang abang na lagayan. So ito, lalagyan ko ng sound to. Hindi ko lang alam kung saan ko ilalagay yung speaker. Basta yun, lalagyan natin ng mga accessories to. So next video guys, abangan nyo lang. Comment below na lang guys sa mga may gustong magtanong regarding sa unit. Thank you.